GTA 5 Lite full tutorial for low-specs PC via torrent file. First, open ang browser, type sa search bar dl.surf/master_ae. Pupunta tayo sa profile ng ating page, then click nyo yung blog, click nyo yung GTA 5 Lite mod. Lalabas dyan yung mga links at instruction kung paano siya install. Pero since maraming nagre-request ng video tutorial, eto na yun. Click nyo yung show more, then lalabas tong nag-iisang ads. And wait nyo lang yung timer na matapos, then click continue. So nandito na yung mga links, yung torrent file, yung uTorrent app. Click natin yung download. So exit lang natin yung ads na lumabas. So dapat meron na tayong torrent file. Next is yung uTorrent app. So install natin din yan. Next naman is yung GTA 5 Lite Mediafire. Ito yung mod folder. Dito yung mga scripts na ikakopy natin mamaya. So download nyo din yan. Exit nyo yung ads. Ayan. Then download din natin yung GTA 5 Lite Fix Story or Reset Mission. So para ma-skip na yung story at hindi na mag-start sa mission yung GTA 5. So kailangan natin to. So ito yung mga files na kailangan. Dapat ma-download nyo sila. So matagal yung mod folder kasi 3 gig yan. Then syempre yung uTorrent file natin sa pinaka-data ng GTA 5. So install muna natin yung uTorrent app. Sundan nyo lang to. Then finish. So mag-open yung uTorrent app. So doon natin i-upload yung torrent file ng GTA 5 Lite dito sa torrents para mag-download siya. So click muna natin yung torrent file natin. Check natin sa folder. Then double click nyo lang siya and mag-automatic na mag-open na yan doon sa uTorrent app. And once na nasa uTorrent app na tayo, mamimili kayo ng folder kung saan nyo siya i-install or i-download. So dapat meron kayong at least 45 gig na space sa storage nyo para doon nyo siya malagay or ma-download. So dito sa new volume ko siya ilalagay. Then select folder. Okay, so hindi na kayo kailangan gumawa ng folder pa. Click OK lang. So dapat ito maging 100%. So medyo matagal lang to, nasa mga 2 hours or depende sa internet nyo kung gaano kabilis. So antayin lang matapos. And once na matapos at mag 100%, ready to extract na yung ating GTA 5 Lite. So balik kayo doon sa pinag-savean nyo kanina and dito sa new volume E. So nandito sa loob ng folder yung pinaka-zip file noong ating GTA 5. So dito wala akong pang-open or pang-extract. So magda-download tayo ng WinRAR. Pero pwede naman dito sa compress. Pero since gagamit tayo ng mga RAR at zip file, mag-download na tayo ng WinRAR. So search nyo lang WinRAR. Then click nyo yung download. Download yung pinakaunang link. Then mabilis lang din naman to. Then you can install na din agad. So install, toggle all, click OK, click done. Then babalik tayo doon sa zip file ng GTA 5 natin. So dapat ayan na itsura niya. So pwede na natin siyang extract. So mas maganda kasi naka-WinRAR para malaman mo kung saan mo i-extract yung files na to. So click extract to. Since wala naman tayong ibang folder pa, so dito na lang din sa same folder. So once na nag-extract, another 45 GB na space yung i-consume neto. So in total, meron kayong 90 GB. Pero after nyo ma-download or ma-extract, pwede natin i-delete yung zip file ng GTA para 45 GB na lang siya. Then once na matapos na yung extracting, yan, naka-fast forward lang yan kaya mabilis.
Okay, ayan na yung folder natin ng GTA 5. So open lang natin. Nandyan sa loob yung pinaka-data ng GTA 5 Lite natin. So dito wala pang mod, wala pang script, and mag-i-start pa din sa mission yung GTA 5 Lite na to. So kailangan natin i-extract mamaya yung GTA 5 mods. Pero to check, open muna natin yung GTA 5 exe para mag-run and ma-check din kung working or gumagana siya. So once na gumana siya, ayan, mag-i-start siya sa story or sa mission. So dito, i-stop na natin. Skip na natin yung game. Then punta na tayo doon sa mod files at fix story reset. So dito muna tayo sa mod files. Extract natin siya. So sundan kung saan i-extract yung file na to. So syempre, extract natin yan doon sa GTA data folder natin. Ayan. Click nyo yung GTA data, then click OK. So antayin nyo lang din. Click yes to all pala. Then antayin nyo matapos. Then para sure, check natin yung file or folder ng GTA 5 Lite natin. So dapat madadagdagan yung mga folders niyan at nandyan na yung mods, script, update at server folder na kailangan natin para sa multiplayer at sa server. So check nyo lang yung mga folder kung nandyan and kung merong laman. So once okay na and nandyan yung mga folder natin, ito nga pala yung mods dito sa GTA 5 Lite na to. So ito lang yung mga kotse or vehicle na available as of now. So wag mo na kayo mag-expect ng maraming car and motorcycle kasi maliit lang yung space nito or file size. Then once okay na, extract naman natin yung fixed story para tuloy-tuloy na yung ating game. So same kanina, extract files, dun pa din sa same folder na GTA data. And click nyo yung GTA data folder, then click OK. So dapat ang itsura na ng file ng ating GTA data folder is ganito na. Nadagdag dito yung game saves folder and yung GTA 5 launcher just in case na hindi ma-skip yung story natin. Then check natin kung working na yung ating mod files tsaka skip story. So i-open natin yung GTA 5 launcher.exe. Once na maklik nyo, merong lalabas na launcher at i-click nyo yung start button dito. So wala kayong ibang gagawin, hindi nyo i-create yung server dito dahil not working yan, pati yung local server. So click lang natin yung start button dito to check if working. So kapag hindi siya working, ito troubleshoot natin. Hindi rin kayo pwede magpalit ng player name dito sa launcher na to. So start button lang talaga yung pwedeng gawin dito. So sa loob tayo ng GTA 5 magpapalit. So kapag clinic nyo at lumabas yung error na to, click nyo lang yung OK at ida-download natin yung DirectX library na kulang niya. So wala lang yung library na yon kaya hindi siya nagra-run. So search tayo sa Google, search natin DirectX, then download or click yung unang link. Magre-redirect yan sa Microsoft. Then download. Then set up natin siya or install. So I agree, then click next. So uncheck natin si install Bing bar. Then click next. Then install. Dapat mag-install yung mga DLL na required para gumana yung ating GTA 5 Lite. So once finish, click nyo yung finish. Then babalik tayo doon sa ating GTA 5 launcher.exe. Then click natin yung start. So dapat lalabas si Opti Projects. Then mag-open yung GTA 5 Lite. Kung mapapansin nyo, naka-window mode lang yan. So para mag full screen,
pwede natin i-press yung Alt-Enter. Okay, then press nyo yung F8 para lumabas yung menu trainer, F9 naman para sa multiplayer co-op ng server. Then dito pwede nyo na i-explore yung GTA 5 Lite. So yun lang mga paps. Thank you.